ating pinapaksa ay series of lessons mula sa pasimula, tatlong panahon, three dispensations. Basic lesson ito, basic doctrine ng Bible, kailangan magkawaan natin. Mas madali na kasi ang pag-uunawa sa ibang bahagi ng Biblia kapag naunawa namin ang tatlong panahon ito. So, sa ating pag-aaral, lalakayan ko na yung panahon ng mga magulang o patriarchal age. Pangalawa, panahon ni Moises, panahon ng mga Hudyo. At yung pangatlo ay panahon ng mga Kristiyano o Christian age. Yan, ang Tagalog version ng ating chart. Dito na tayo. So, itong ating lesson ngayon ay nandito na sa about the church. Yung mga hula sa lumang tipan at ang katuparan nito sa bagong tipan. At susubukan din natin na pag-aralan ang tungkol sa kaharian. Natin pangunin lang. Inunan natin ang lesson about the church. Pero ating pag-aaralan na itong kaharian, iglesia at katawan, iisa. Nagrupo ng mga tao ang tinutukoy niya. Yan. Kaya kung sa ating outline, nag-umpisa tayo about the fulfillment of the practices about the church. Yan. Kaya ating napag-aralan ang kahulugan ng church. Kung nababasa ka dyan. Ito ay pagbabalik-aral lang naman. Okay. Sa iglesia ay naorganito ng mga tao na mga tinawag. Galing sa Griego na ang kahulugan ay called out kung mga tinawag. At ito, tinanggalin ng salitang iglesia, salitang ek, meaning out. Kalio is from the word or ang isinay call o pagtawag, kaya ang iglesia ay called out. So mga tao ang tinutukoy sa iglesia, kasi halimbawa sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, kahit sa ikalawang Korinto, ang sinulatan niya ay ang iglesia. Hindi siya susulat sa gusali. Susulat siya sa Pablo sa mga tao. Kaya yung iglesia, mga tao yan. At sabi nga ng Apostol Pedro din, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, yung mga Kristiyano na sinulatan niya, ang sabi niya ay, ito yung mga tinawag, pati ninyong head leaders. Upang inyong ipahayag ang mga karanalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman. So yung mga Kristiyano o yung church ay ang mga tinawag mula sa kadiliman. Okay? Karagdagan na pag-aaral ang mga katawagan ng iglesia ayon sa Bible. Sabi ko nga, katulad ito, nung unang na-discovery o nagawa na impinto ang kutse, pag sinabi lamang nilang kutse, alam na nila anong ibig sabihin nun. The same manner, yung iglesia na nandoon, nagsimula noong unang siglo, pag sinabi nilang church, iglesia, alam na. Kaya ang tawag namin ng mga verses o iglesia, kayo na. Halimbawa, gawa kapitol 5 o 11, sinila na malaking takot ang buong iglesia. So, isang patulad din na mga tao yun, kasi natakot sila eh. At ang tawag sa kanila, the church. Yun na. Karagdagan, Acts 11:26. Yung mga alagad, unang tinawag na Kristiyano, doon sa Antioquia. At pansinin nyo, si Pablo at saka si Bernabe, sabi nito ay nakisama sa iglesia. Ito na ang tawag nila ng araw. Pag sinabi sa iglesia, alam mo yun, understood na yun. Tumutukoy yan sa iglesia na sinimulan ng Panginoon Diyos. Tinawag din na iglesia ni Cristo. Tinawag din niya, no?
ni Pablo, Romans 16:16, mabatian kayo ng banal na kalit, pinabatian ang lahat ng mga iglesia ni Cristo. At alam natin ang tinutukoy niya na mga iglesia, ito yung mga iba't ibang komunikasyon sa iba't ibang mga lugar. Kaya tawag sa atin yung mga iglesia. Eh kung isa na lamang yung tinutukoy mo sa isang komunikasyon, sa isang lugar, o itisip lugar ka na, iglesia ni Cristo na yun. So, yan ay isa sa mga katawagan. Pero hindi lamang yan, ano? Nakawala yan eh. Pangatlo na pala dyan. Nagsimula din, o dahil din, sa ang Panginoong Jesus ang nagsabi, I will build my church. Kaya noong itayo na niya yung iglesia, pwede mo tawagin iglesia ni Cristo. Siya naman yung nagsabi, I will build my church. At pansinin nyo I will not build my churches. At hindi yun ang sinabi ng Panginoon, my church. Kaya sa buong mundo, isang church lang yan. At yung mga churches na tinukoy ni Pablo ay nasa iba't ibang mga congregations or localities. Ano pa ang itawag sa iglesia? Yan, iglesia ng Diyos, pwede rin. O Church of God. Kasi yan ang tawag ni Pablo sa iglesia na nandoon sa Corinto. Ano? Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Di ba ang iglesia ibig sabihin tinawag? Ano? Na tinawag na mga banal. O yung mga Kristiyano yan nandoon sa Corinto. O sila yung tinawag na iglesia. Tawag ni Pablo sa kanila, iglesia ng Diyos. Pag-aari kasi ng Diyos. At mamaya ang niliwanag, sinong Diyos ang tinutukoy? At 1 Timothy 3:15, yan din ay tarata na nagsasabi na ang katawagan, iglesia ng Diyos. Ito yung tarata na nagpapatunay na yung bahay ng Diyos sa ulat. Ay ulat sa lumang tipan sa Botanical Age about the bahay ng Diyos. At ang sabi ni Pablo sa unang Timothy 3:15, yung bahay ng Diyos, yun ang iglesia ng Diyos. Kaya pwede itawag sa iglesia ng Panginoon yung iglesia ng Diyos. Ano ba? Tinawag din na iglesia ng Panginoon. Well, actually, depende ito sa version na inyong ginagamit. Iba-ibang versions kasi ng talata ito, iba-ibang mga iglesia ng Diyos, iglesia ng Panginoon, ganyan. Pero sa ating version, Gawa 20:28, ito, ingatan ninyo inyong sarili at ukawan sa kanilang ginawa kay Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ang version dito na kung saan susulat ay ang Biblia, 1905. At mauunawaan ninyo kung sinong tinutukoy na iglesia ng Panginoon o tungkol ng Panginoon. Sino bang tinutukoy niya ng Panginoon? Sabi, binili niya ang kanyang sariling dugo. Sino ang nagpaagos ng kanyang dugo? Pinambili niya sa iglesia. Sino yun? Uli ang Panginoong Jesus. Kaya ang tinutukoy na iglesia ng Panginoon, ay yung iglesia ng Diyos. Balik tayo. Yan o. Iisa yan. Balik pa tayo isa. Iglesia ni Cristo. Kaya iisa ang mga yan. Diba? Pero kasi hindi ating explanation. Kaya iba-ibang katawagan, iisa yung tinutukoy niya na iglesia. Yan. At iba pa. Meron pang ibang mga katawagan sa Bible. Diba tinawag na katawan ni Cristo? Kaharian ng Panginoong Jesus. So, hindi natin sinasabi na isa lang ang pangalan niya. Bagamat tayo na mga nagpatuloy ng iglesia na nagsimula sa Jerusalem, ay mayroong isang katawagan ngayon na ginagamit.
ang Church of Christ. Ginagamit lamang pala dito upang ma-identify tayo, upang makilala tayo na tayo nga ang mga magkakapatid. Diba? Kaya mo sa Amerika, gamit na Church of Christ, hanggang sa Europa, Africa, dito sa Asia, Church of Christ yan ng uniform para makilala na magkakapatid tayo. Tayo pala, isa. Pero hindi ka kapagkakata. Kung mayroon man sa ibang tako, nakatulad natin ng aral, nakatulad natin ng pananampalataya, pero hindi gumagamit ng pangalan ng Church of Christ. Kasi kung hindi gamitin din naman ang Church of God, Church of the Lord, o iba pa. Yan. Mali yung sabihin natin na, Church of Christ lang, wala nang ibang pangalan. Ano yun? O, ang iba kasi Church of God. Kasi mas marami yung nakasulat ng Church of God eh. Yung Church of Christ, isa lang, sabi nila. Hindi ganoon ang pag-aaral. Ang pag-aaral ay kung ano ang mga nasusulat, yun ang ating gagamitin. Ayun ang totoo. Kasi ang Bible naman, hindi lang naman isang versikulo ang nilalaman. Marami. Yung siya sabi natin ng prinsipyo na alamin mo ang lahat-lahat patungkol sa isang paksa. Diba? Yung istorya natin patungkol sa kalapak sa elepante. Nanonood nakapanood ng ating video lesson. Para malaman mo kung ano kabuuan ng elepante, huwag kang magdepende lamang sa isang bahagi niya. Yung isang bulag daw, nahilo niya yung tainga ng elepante. Sabi niya, parang bilao ang elepante. Nahawakan niya yung trunk, puso, ilong, isa yung parang ahas. Ay nahayin mo yung paa ng isang bulag. Sabi niya, parang troso ang elepante. Ay yung isa, ay yung puntol. Ay, ang elepante parang buwan. Ahas ba yun? Hindi po. Lahatan mo yan para malaman mo ano ang elepante. So doon ang katotohanan sa Bible. Alamin mo lahat, tulad ng pangalan ng church. Huwag kang magdidikti sa isa lang. Kaya yung mga ngaral sa television, kahit kilala pa man siya, at sasabihin niya na mas tama ang iglesia ng Diyos kasi mas marami ang nagamit sa Bible. Hindi yun ang basihan na mas marami. Basta nakasulat ng pangalan o itinawag sa iglesia, pwede yun. Huwag mong sabihin mas marami, mas tama. Okay? At paano pa ba nagsimula? Ayan, nasahula na tayo. Nasahula na tayo. Yung hula ay Isaiah 2. Kaya yung ating pag-aaral, connected doon sa mga naunang pag-aaral natin. Nagsimula tayo doon sa creation, panahon ng mga magulang, tapos panahon ni Moises. Noong panahon ni Moises, mayroong mga prophecies, propesya. Una, ang pinag-aralan yung tungkol sa Panginoong Jesus, di ba? Yung nakaraan. Tapos, pinag-aralan din yung mga sinabi ng lumang tipan patungkol sa Kanya. In fact, even before the creation, ay sinasabi ng Bible na nandun na siya. Panahon ng mga magulang, nandun na siya. Panahon ni Moises, o ng mga Hudyo, nandun na siya. Sa kanyang existence bilang Diyos. Kasi ang dumating naman, yung kanyang pagiging tao, pagiging anak. At hinulaan sa lumang tipan na siya ay darating. At dumating na siya dito sa panahon ni Moises. At siya sa panahon Kristiyano ang naging tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Natapos natin yun, so ngayon, yung tungkol naman sa church sa ating pinag-aaralan. At ang sabi ko nung nakaraan, yung tamang church ay nasa hula, nasa prophecy. Hindi siya basta sumulpot. Kung basta lang siya sumulpot sa Pilipinas, sa tao yan. Gawa ng tao yan. Ang nasa Bible ay nasa hula, nakaplano. Ikaw kung aatas pa tayo, sabi ng Ingleso, bago pa na ang foundation ng mundo ito, ay nandun na ang tungkol sa iglesia, sa isip ng Diyos. Nauna
una paroon. Kaya nga, nagsasabi ang tanong, ano ba unang religiyon? Ibig sabihin na yung unang grupo ng nananampalataya. Pero nung sa akin, Judaism. Sige, ang Judaism nasa Old Testament. Pero alam nyo, bago nagkaroon ng Judaism, meron ng practices yung ating mga magulang doon. Ang mga langit, nila Abraham, Noah, hanggang doon kay Adam. Meron silang pananampalataya. So, may nauna pa doon sa Judaism. Tapos, ibabalik ko kung sa unang-una, pinanggod na sa plano ng Diyos ang tungkol sa Iglesia. Pero ngayon, dito sa ating pag-aaral, nilimit na natin muna doon sa mga hula, Isaiah 2. So, dito sa hula, yung nakaraan, para pag-balik-aral kasi pag binasa natin lahat na yan, uus na naman yung ating oras. Uus na naman. Ito yung mga dapat tandaan sa prophecy. Mangyayari sa mga huling araw. Kaya dapat alam natin, kailan nag-umpisa yung huling araw. Kailan yun? Ang alin na mangyayari, yung bahay ng Panginoon. Bahay ng Diyos sa ibang version. Ay manatag. At lahat ng bansa, masisiparoon doon. Welcome na lahat ng bansa. Tandaan natin, sa mga Hudyo, ang pakikipagtipan ng Diyos ay sa mga Hudyo lang. Sabi ng Diyos sa kanila, kung susunod kayo sa akin, kayo ay magiging tanging kayamanan ng higit sa lahat ng bansa. Exodus 19, verses 1 to 3, ng 5. Yan ang sinasabi ko. Pero ito ngayon, yung bahay ng Panginoon, lahat ng bansa, welcome na. Welcome na ito. Tapos, saan naman ito sisimulan? Yung bahay ng Panginoon. Saan naman ito magsisimula? Ito, sabi ito, sapagkat mula sa Sion, lalabas ang kahusan. At ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Sinabi ba diyan na yung iglesia magsimula sa Sion o magsimula sa Jerusalem? Hindi naman direkta. Pero ito yun. Ang iglesia ay resulta ng pangangaral ng salita. Kaya nagkaroon ng Kristiyano, ng church, hindi ko sabihin, kasi mayroong pangangaral ng salita. Tama? Tayo, nagkaroon tayo muna. Nanampalataya tayo, nabautismo tayo, dinagdag tayo sa church, kaya resulta ang church ng pangangaral ng salita. Pero, saan magsimula yung pangangaral ng salita? Doon sa Sion, sa Jerusalem. Ang Sion ay ibang katawagan ng Jerusalem. Okay? Ngayon, ang fulfillment. Ito yung mula Totoo ba na ganyan ang nangyari? Ayon sa prophecy, susundan natin. Sundan natin. Okay, ayon sa hula, sabi ang bahay ng Diyos, bahay ng Panginoon, para tayo. Tutukoy sa iglesia. Sino may sabi? Si Pablo. Yung bahay ng Diyos, iglesia yun. Unang Timoteo 3:15. Ayan o. Sabi niya, bahay ng Diyos, nasyan iglesia ng Diyos. Kaya maliwanag yan. And then, ayon sa hula, maraming bansa. Tama. Bakit? Sa utos ng Panginoon Jesus, humayo kayo sa buong sanglibutan, sabi niya. Kaya nung dumating siya, ito yung simula ng pagtupad, ng fulfillment, ng katuparan ng mga hula. Ano ba? Totoo. Sabi ko sa Gawa 2:5, maraming tao galing sa iba-ibang mga lugar, buhat sa bawat bansa, sa ilalim ng langit. Nandun na sila sa Jerusalem. And then, paano ang magsimula? Ayon sa hula, mayroong time period. Kaya yan, ang sabi sa hula, sa mga huling araw. Take note, hindi sinabing
sa huling araw. Hindi last day. Last days. So Tagalog, mga huling araw. Kailan nag-umpisa yung mga huling araw? Sa Isaiah 2, mayroon tayong record na ikinaliwanag ni Apostol Pedro na yung mga huling araw ay sinasabi niya, ito na. Yung araw na yun. Yung araw na yung araw na nagsalita si Pedro. Saan yun? Sa Gawa 2, ang mga apostoles ay nagsalita ng iba't ibang wika. Speaking in tongue. Yun ay resulta ng baptism of the Holy Spirit. Dumating sa kanila ang Espiritu Santo. At yung mga tao, namangha, sabi nila, paano nangyari yan? Itong mga apostoles sa Galilee, ang salita nila, Galilean. No? Ay, yung iba't ibang mga tao, nagaling sa iba't ibang dako. Sabi nga kanina, sa bawat bansa, ay meron kanya-kanyang lingwahe. Pero bakit sabi nila naiintindihan natin ito mga tao ito na taga-Galilea? Speaking in tongue kasi yun. Ang speaking in tongue ay pagsasalita ng wika. Wika na nakagisnan ng mga tao na kausap nila. Kaya sabi nila, sinasalita nila yung ating salitang nakagisnan. Sabi naman ng iba, lasing yata sila eh. Sabi ng iba, kaya doon tumindig si Pedro. Tumindig siya. Kasi ang paratang nila, lasing na ang mga apostoles eh. Ito sabi niya, 16. Datapwat, ito ay yaong sinalita na sa pamagitan ng Propeta Joel. Ito yung katuparan ng sinabi ni Propeta Joel. Na ano yun? Na ibubuhos ko ang aking espiritu at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Quotation ni Pedro mula sa sulat ni Propeta Joel. Ano sinasabi? Si Pedro ang nagpapaliwanag ng katuparan ng hula sa lumang tipan patungkol doon sa pagkabuhos ng Espiritu Santo. Pero kailan yun mangyayari pagkabuhos ng Espiritu Santo? Sa mga huling araw. Ngayon sabi ni Pedro, ito yun. Nangyayari, ito napansin ninyo, ito nakita ninyo na speaking in tongue, ito na yun. Yung katuparan ng hula sa mga huling araw, ibubuhos ko ang Espiritu sa lahat ng laman. Kaya, let the Bible interpret itself. Yun ang fulfillment ng prophecy sa Old Testament about last days. And by the way, ang last days, alam nyo, yan ay ginamit na termino para una sa Holy Spirit. Pangalawa, pati sa house of God, the church, yun din, no? At pati yung the kingdom, marami silang ginamitan ng terminong the last days. Pero ang tinutukoy nga ay ito. Yung panahon na nagsimula, i-declare yung panahon Kristiyano na nagsimula noong araw ng Pentecostes, ayon sa Gawa Kapitulo 2. Yan ang umpisa ng Christian age, ng last days na yan, hanggang sa ating panahon. Kaya kung pansinin nyo, Hebrews chapter 1 verse 1, ang Diyos noong unang panahon, nagsalita sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang mga propeta, subalit sa mga huling araw na ito, sabi nila, ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa ating panahon Kristiyano, ang Diyos na nagpagsalita o nagsasalita sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Hesus. Pagkatapos niya, mayroon pang mga sugo. Wala na. Kasi sa mga huling araw, isa sa panahon Kristiyano, ang Panginoong Hesus ang tagapagsalita ng Diyos Ama. Wala na ibang sinabi. O kaya, meron pang mga nagpapakilala eh. Huling sugong apostol, sugong anghel, sugong propeta, sugong anak ng Diyos,
sugo kung ano-ano, ay wala na silang buwang. Kasi sa mawaling araw, ang sugo ay ang Panginoong Jesus. So natin, mamaya babasakan rin yung verse na yun. O ito yung propeta Joel, yung tinutong, yung sinipi ni Pedro. Nasasabi ni Pedro, ang sinabi ni Joel, ito yung katuparan ng mahuling araw. At ito yung sinasabi ko. Ang Diyos nagsalita noong unang panahon, parang mga magulang, parang mga propeta. Subalit, nagsalita sa atin, yung atin, ito yung mga Kristiyano, over the Christian age, yung sumulat ng Hebrew, ang Diyos nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Kita niyo? Pamamagitan ng kanyang anak. So ito yung Christian age. Kaya kung babalik tayo sa ating illustration, parang mga magulang, panahon ni Moises, panahon Kristiyano, ito yung panahon Kristiyano, ang mga huling araw. Kaya sa mga huling araw, ang Panginoong Jesus ang tagapagsalita ng Diyos. Tagapamagitan, unang Timoteo 2:5. Yan. Next question pa rin natin, paano nagsimula ang iglesia? Ayon sa mula, saan? Sinasabi natin na doon sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem. Ang pangangaral ay nagsimula sa Jerusalem. At ang iglesia ay resulta ng pangangaral ng salita. Nabanggit ko na kanina. So, kung saan unang ipinangaral ang salita, doon nagsimula ang iglesia. Tama yung ating syllogism. Kung tama ang number 1, okay, pangangaral ay simula sa Jerusalem. Tapos pangalawa, hindi siya ay resulta ng pangangaral. O di tama ito. Number 3, tama din. Kung saan nagsimula ang pangangaral, doon din nagsimula ang church. Ang tanong, saan nagsimula yung pangangaral? Ayon sa mula, Jerusalem. At ang sabi ni Lucas, 24:46, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem. Magkakasama na ang purposes niya. Maalala din natin, di ba? Lahat ng bansa, sabi pa paraon. Sa bahay ng Diyos, o yan, lahat ng bansa. At ang sabi ng Panginoon Diyos, gawin talaga lahat ng bansa. Sa church lang nangyari yan. Sa iglesia ng Panginoon. Sa luma kasi, Hudyo lang ang kausap niya eh. Yung iba naman na hindi, pwede naman magpaka-Hudyo. Pero ang kausap ng Diyos, Hudyo lang talaga. Kasi sila yung special na tao eh. Tani, sabi nga sa Exodus 19. Kayo ay tanging bansa, higit sa lahat ng bayan, sabi niya. Pero ngayon, sa bagong tipan, lahat tanggap na. Saan mangyayari yan? Sa church. Kaya sabi ni Pablo, Galatians 3:26-29, di ba? Sa 27, yung kapag sa ating pagkakabautis ko ay tinanggap natin, ibigis natin ang Panginoon Jesus, sabi niya, wala nang Hudyo o Grego. Diba niya? Wala nang Hudyo o Grego. Sila, lahat ng bansa na eh. Wala nang babae o lalaki, alipin o manaya, wala na. Lahat yan sama-sama sa iglesia. Kaya kung sa Pilipin, duwang-duwa kami. Diba yung mga natreso, no? Dahil may mga dating sundalo, dating pulis, dating rebelde, commander. Sa iglesia ng Panginoon sa loob, nandun sila lahat, kasama. Nagtatawalan na kumuntuhan eh. Ay, sabi ko isa, kayo pa tayo aming sinarakay doon. Kasi mayroong commander ng EPA, himno ng church, mayroong military doon, mga polis. Sama-sama kami doon. O ganoon, ang sinasabi ni Sabi ng Mula. At, pagkapatuloy natin, yung iglesia,
Kung saan na itinamahan ng salita, doon nagsimula. Doon na sa Jerusalem nag-umpisa. Magbuhat sa Jerusalem. O magsimula sa Jerusalem. Kaya kung iglesia nila nagsimula ng Pilipinas, dito kasi sila unang nangaral sa Pilipinas O hindi, yan ang nasa Bible. Kasi ang nasa Bible, doon sa Jerusalem magbuhat o nagsimula. Sa iglesia nila nagsimula dyan sa Pampanga, yung isa. Ang iba nandun sa may Punta Santa Ana, Manila. Ang iba nandun sa Davao, galing. Saan balot ng mundo. Ang iba sa Bandang Amerika. Dito sa Asia nagsimula. Ay, hindi lang sa kanila pa. Doon nagsimula sa Jerusalem. Doon ang unang panganaran. Kaya doon nagsimula ang iglesia. Ang iglesia ng Panginoon ang tinutukoy niya at doon tayo bilang kaanin. Ito yung katuparan, yung aktual na mangyayari. Diba? Kagawang 2. Nung dumating ang Espiritu Santo sa mga apostoles, hindi sabi ng mga tao, nag-iskriintang yung mga apostles, sila ng mga tao, lasing sila. Tumayo si Pedro, sabi niya, hindi. Ito yung katuparan ng ulan ni Joel. At pagkatapos nun, ipinangaral ni Pedro ang Panginoong Jesus. Nasa kanyang tinig at sa tayo sa Israel na sinasabi, kayong mga lalaking taga-Hudiya, kayong lahat na nananahan sa Jerusalem. Jerusalem ay siyudad. Ang Hudiya, probinsya. Mga alaman naman yung lahat ito at yung makita ng aking mga salita. So, nangaral sa Apostol Pedro. At kung sa kanya pangaral ay sinasabi niyang ang Panginoong Jesus ginawang Kristo at Panginoon. Sabi niya, kayo mga tao, sabi niya kayo, ang nagpapako kay Kristo doon sa cross. Gawa 2:47. At yung mga tao nasaktan ng kanilang puso. Tanong nila, men and brethren, what shall we do? Ano kami gagawin? Sumagot si Pedro, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun. At nabautismuhan ang may mga 3,000 kaluluwa. Yun ang umpisa ng iglesia doon sa Jerusalem. Ito rin ay sang-ayon doon sa pangako ng Panginoong Jesus. Ano ba yung kanyang pangako? Matthew 16:18, I will build my church. No? I will build my church. Kung sinabi ng I will, wala pa roon. Kasi mayroong nagtuturo. Mayroon lang iglesia sa lumang tupan Paano nangyari yun? Nang dumating ang Panginoon Jesus, ang sabi niya, I will build my church. Paano nagkaroon ng church doon sa Jerusalem? Sa panahon ng mga Hudyo. Baka nagsisinungaling ang Panginoon Jesus kapag ganoon ang mangyayari. Pero hindi, paano nagsisinungaling yan? Wala siyang kasalanan sabi niya, I will build my church. Itatayo ko. Di wala pa. At ang Panginoon Jesus, siya yung tinutukoy na bato. Sabi, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Actually, yung bato hindi siya literal, Kasi ang ibig sabihin ng bato, Petra sa Greek, malaking bato, hindi ito tumutukoy sa tao kung tuusin. Petra sa Griego ay feminine in gender, sasabi ng pangbabae siya. Yung Petros, yun ang kay tumutukoy sa maliit na bato. That you are Peter, ikaw ay Pedro. Yung Pedro, ibig sabihin, you are Petros, you are small rock, small stone. Yung bato, Petra sabi, malaking bato, kaya magkaiba yun. Yung Petra ay hindi yung Petros, yung Petros ay hindi yung Petra.
Ano yun? Petra. Iyon. Ang sinabi ni Pedro na siya ang Kristo at anak ng Diyos ko ay ni Pedro. Siya yun. Yung katotohanan ng Panginoon Jesus ay ang anak ng Diyos na buhay. Doon nakatayo yung iglesia. At ang mga pangyayari, sabi kasi ng Gawa 20:28, kailangan mapatay muna ang Panginoon Jesus. Umagos ang kanyang dugo kasi ang dugo niya ang pambayad sa iglesia. Ayan. Namatay ang Panginoon Jesus. Gawa 20, wala dyan. Gawa 20:28. Yung dugo niya pinambayad sa iglesia. Kailan nangyari yun? Nung umagos yung kanyang dugo. Nung namatay siya. Kaya kailangan mamatay ang Panginoon Jesus muna bago may tayo yung iglesia. At yung sa Gawa 2, pangyayari yun, pagkatapos na namatay siya. Namatay na siya at nabuhay na muli. At makyat, bumalik sa langit. Acts chapter 1, bumalik siya. And then, 50 days after, ilang tinatawag din ng Pentecostes. No? Ika-50 araw pagkatapos ng Panginoon Jesus ay nabuhay na muli. Yun ang araw ng Pentecostes. Doon dumating yung Holy Spirit, doon nangaral sa Apostol Pedro, doon nagpapautismo yung 3,000 kaluluwa. Yun ang umpisa ng iglesia. Yan. Araw ng Pentecostes, silang lahat nakaaktibo saan? Sa Jerusalem. Bawat bansa sa lalim ng langit. Nandun ang tagparan. Tulad ng sinasabi, nagsimula sa Jerusalem at doon nga. Yung sinasabi ko, nasaktan naman nilang puso, sila bigay ko dito, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi ni Pedro, magsisi kayo, magbautismo, magbautisat, pangalan ni Kristo, at sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa Panginoon kaloob ng Espiritu Santo. At sa araw niyan, yung mga nagsagap na kanyang salita, ng bautismuhan at ng paragal sa pagdating na araw niya, ang may 3,000 kaluluwa. Na nagpupuli sa Diyos, nagkakaroon ng pagbigang ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw iyong namaliligtas. Doon niya nag-umpisa sa Jerusalem, araw ng Pentecostes. Ito ang simula ng iglesia. Okay. Pagkatapos ng pangyayari ito ay tinutukoy na nandoon na ang iglesia. Pasilin niya, after Acts chapter 2, kapag binabanggit yung tungkol sa church, nandun na yung church. Subalit bago yung Gawa 2, kapag binabanggit yung church, katulad lang sa Matthew 16, nasa future pa yung church. I will build my church. Sabi na doon din. Pero after ng Gawa 2, tulad ng Gawa 5:11, nandun na yung church. Nandun na siya. In conclusion, ayon sa hula, mapatatag ang bahay ng Diyos o iglesia ng Diyos. Nagsimula sa mga huling araw, Pentecostes, 33 Anyo Jubilee. Nagsimula sa Jerusalem, kung saan nagsimula ang pangangaral, na natili at dumalaganap hanggang sa panahon natin ngayon. So yan ang ating pag-aaral. Hindi ko na alam ang oras to, kung 9:30 ka ba?